Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kahapon, ika-30 ng Enero ay sinagawa muli ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta sa mga lokal na manggagawa upang magkaroon sila ng benta at tangkilikin ng madla. Handog nito ang murang mga paninda gaya ng prutas, bigas, gulay at iba pang produkto. Pinag-usapan kahapon sa Media Forum ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bago nitong digital platforms na e-news library. Atin niyang alamin mula kay Danisa Lopez. Ipinakilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko ang e-news library na naglalaman ng lahat ng impormasyon, ulat, radio clips at mga panayam na nauugnay sa kagawaran. Ayon kay Traditional Media Service Director Aldrin Fermin, pinagsama-sama na sa isang data ang lahat ng impormasyon na makikita online patungkol sa mga programa at proyekto ng DSWD. Anya, ito'y malayang basahin ng publiko gamit lamang ang kanilang gadget. Dagdag pa ni Fermin, layo nitong mapadali ang paghahanap ng impormasyon at mas maging organisado. Sa paglulunsad dito ay may iwasan din umano ang mga fake reports kung tawagin dahil dito ay sinusuri ng e-news library ang mga lehitimong pinagkukuhanan ng balita. Ito pong ginawa natin para mas mapadali at mas mapabilis ang trabaho ng bawat isa sa atin sa loob ng DSWD at makakasiguro tayo na lahat ng mga balita ay naka-keep safe lahat yan at hindi na tayo mahirapan pang maganap. Danisa Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang paksa, nagbabala ang Bureau of Customs o BOC laban sa mga mapanlinlang na email na nagpapanggap bilang Customer Assistance and Response Services o BOC CARES upang makapanloko ng pera mula sa mga biktima. Nilinaw ng ahensya na hindi sila nagpapadala ng email upang ipaalam ang pagdating ng mga package o humihingi ng bayad para sa pagpapalabas nito. Pinapayuhan ng publiko na agad iulat ang ganitong panloloko sa BOC hotline o sa kanilang opisyal na social media accounts. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Panukalang 200 pisong daily wage hike, aprobado na ng Kongreso. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon, nagkakasakit na sa evacuation centers. Mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa, bumaba. DA, inaprubahan ng pagpapaigting sa industriya ng kape sa Cordillera. DILG, ipinagbabawal na magdala ng baril ang tanod sa oras ng tungkulin. Libreng legal na serbisyo, ipinatupad para sa mga nasa industriya ng turismo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ibinahagi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nasa 30 ahensya ng gobyerno na ang konektado sa eGov.ph Super App. Binigyang diin ni DICT Secretary Ivan Jan Uy ang papel ng app sa pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan. Patuloy pa nilang pinapalawak ang app upang mapabilang ang mas marami pang ahensya at mapagserbisyuhan ang mga Pilipino. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magpapalawig sa definisyon ng nuisance candidate maging ang pagpataw ng kalahating milyong pisong multa para sa mapapatunayang guilty. Narito ang ulat.
Samantala, nasa 2 ng sanggol na bakwit ang nasawi dahil sa pagkakasakit habang nananatili sa evacuation centers buhat ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Noong nakaraang buwan, naitala ang pinakaunang nasawing sanggol na may edad 9 na buwan lamang na namatay sa cardiopulmonary arrest o acute gastroenteritis with severe dehydration. Sa kasalukuyan, isa pang 9 na buwang gulang na sanggol ang binawian ng buhay dahil sa ubo at pabalik-balik na lagnat o pneumonia. Sa ngayon, hindi pa makabalik ang ilang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon habang ang ilan ay nawalan na ng tirahan dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan na nasa Alert Level 3 status. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Panukalang 200 pisong daily wage hike aprobado na ng Kongreso. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon nagkakasakit na sa evacuation centers. Mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa bumaba. DA inaprubahan ng pagpapaigting sa industriya ng kape sa Cordillera. DILG ipinagbabawal na magdala ng baril ang tanod sa oras ng tungkulin. Libreng legal na serbisyo ipinatupad para sa mga nasa industriya ng turismo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT at Integrated Bar of the Philippines o IBP ang pagpapatupad ng pagbibigay nito ng libreng legal na serbisyo sa mga nasa industriya ng turismo. Kabilang dito ang mga accredited tourism stakeholders at frontline workers, partikular sa mga nasa micro, small, and medium enterprises. Ang ugnayan ng IBP at DOT ay sumisimbolo ng pagkakaisa sa pagtugon ng kritikal na pangangailangan ng komunidad, lalo na ang pagtiyak na ang hustisya at legal na serbisyo ay regular na naaabot ng nasa industriya ng turismo. Ang serbisyong ito ay makukuha sa lahat ng IBP chapters sa buong bansa. Sa layuning mas mapaigi ang pamamahagi ng donasyon para sa mga kababayang nasalanta at dumadaan sa matinding krisis, ay nakatakda ng ilunsad sa ika-18 ng Enero ang Kaagapay Donation Portal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Nakahanda ng ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Kaagapay Donations Portal para sa mabilisang pamamahagi ng tulong at donasyon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Partnerships Building and Resource Mobilization, Ana Maria Paz Rafael, ito'y ilulunsad sa ika-18 ng Enero, bandang tanghali, kasabay ng online registration mechanism para sa mga foundation at non-governmental organization o NGOs. Ang Kaagapay Donations Portal ay tumatanggap ng mga donasyon na ihahandog para sa mga masasalanta ng sakuna at para sa mga care facilities na pinangangasiwaan ng DSWD. Ang mga pasilidad na ito ng DSWD ay nag-aalaga sa mga bata, matanda at may kapansanan. Tiniyak naman ng kagawaran na direktang matatanggap ng biktima o nangangailangan ng tulong ang mga donasyon na ipinadala sa Donations Portal. We will be expecting more partners to support us with this one, especially so that we wanted to go international para yung mga nasa ibang bansa na mga kababayan natin or even foundations who are abroad may be able to access the donations portal. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Suportado ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Richard Bachman ang mga layunin ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa mga sundalong atleta. Sa kanyang pagbisita sa AFP Wellness Center sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kanyang pinuri at ipinahayag ang suporta para sa mga hakbangin para mapabuti ang pasilidad sa palakasan at pagpapalawak ng mga programa ng Office of Special Services ng AFP. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Panukalang 200 pisong daily wage hike, aprobado na ng Kongreso. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon, nagkakasakit na sa evacuation centers. Mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa bumaba. BA, inaprubahan ng pagpapaigting sa industriya ng kape sa Cordillera. DILG, ipinagbabawal na magdala ng baril ang tanod sa oras ng tungkulin. Libreng legal na serbisyo, ipinatupad para sa mga nasa industriya ng turismo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.